Map Reading Fundamentals, Distance, Direction, and Terrain. Mga batayan sa pagbasa ng mapa, distansya, direksyon, at terrain. Sa tingin mo makakaasa ka lang sa GPS ng iyong telepono. Isipin mo ulit, ang pagmaster ng sining ng pagbabasa ng mapa ay isang mahalagang kasanayan para sa sinumang adventurer, sundalo, o kahit sinong gustong mag-navigate sa mundo ng may kumpiyansa. Ngayon, inilalagay namin ang pundasyon, sumisid sa mga batayan ng distansya, direksyon, at terrain. Distance on the ground. Distansya sa lupa. Lumipat tayo ng mga gear mula sa pagbabasa ng mapa patungo sa pagsukat ng distansya sa lupa. Ito ay isang mahalagang kasanayan para sa sinumang sundalo, kung naglalakad ka man, nagpaplano ng ruta ng sasakyan, o tumatawag sa artillery. Iba pang paraan, higit sa mapa. Mahusay ang mga mapa, ngunit hindi palaging nagbibigay sa iyo ang mga ito ng kumpletong larawan. Minsan, kailangan mong sukatin ang mga distansya ng direkta sa lupa, gamit ang iyong sariling dalawang paa o iba pang mga tool. Phase count, bilang ng phase, ang iyong personal na pedometer. Ang pamamaraang ito ay tungkol sa pag-alam sa iyong hakbang. Ang bilis ay isang natural na hakbang, at ang average na bilis ay humigit kumulang 30 pulgada ang haba. Upang magamit ang bilang ng bilis, kailangan mong malaman kung gaano karaming mga hakbang ang kailangan mong maglakad ng 100 metro. Maaari mong malaman ito sa pamamagitan ng paglalakad sa isang sinusukat na kurso at pagbibilang ng iyong mga lakad. Tandaan, ang iyong bilis ay maaaring mag-iba depende sa lupain, panahon, at iyong sariling pisikal na kondisyon. Kaya, siguraduhing ayusin ang iyong bilang ng naaayon. Odometer, ang pace counter ng sasakyan. Kung ikaw ay naglalakbay sa pamamagitan ng sasakyan, ang odometer ay iyong kaibigan. Sinusukat nito ang distansya na nilakbay, na ginagawang mas madaling kalkulahin ang distansya sa pagitan ng mga punto. Tandaan lamang na itala ang simula at pagtatapos ng mga pagbabasa, at huwag kalimutang i-convert ang mga kilometro sa milya kung kinakailangan. Subtense, ang anggulo ng pagsukat. Ang pamamaraang ito ay medyo mas teknikal, ngunit ito ay isang madaling gamiting panlilinlang para sa pagsukat ng mga distansya sa mga hadlang tulad ng mga ilog o bangin. Ito ay nagsasangkot ng paggamit ng isang bilog sa pagpuntirya upang sukatin ang anggulo na nabuo ng isang kilalang baseline. Pagkatapos ay maaari kang gumamit ng formula o pre-computed na mga talahanayan upang kalkulahin ang distansya. Estimation, pagtataya, ang eyeball test. Minsan, kakailanganin mong tansyahin ang mga distansya sa mabilisang. Ang 100 meter unit of measure method ay isang simpleng pamamaraan kung saan makikita mo ang 100 meter increments upang masukat ang mga distansya. Ang isa pang paraan ay ang flash tabang na ginagamit upang tansyahin ang saklaw sa isang pagsabog o putok ng baril. Bilangin ang mga segundo sa pagitan ng makita ang flash at marinig ang putok. Pagkatapos ay i-multiply sa 330 metro upang makuha ang tinatayang distansya. Tandaan, ang bawat pamamaraan ay may mga pakinabang at limitasyon nito. Ang pinakamahusay na diskarte ay depende sa sitwasyon at mga tool na magagamit. Kaya, sanayin ang mga diskarteng ito at maging isang dalubhasa sa pagsukat ng distansya, sa loob at labas ng mapa. Direction. Direksyon. Pag-usapan natin ang direksyon, isang kritikal na konsepto sa mga operasyong militar. Ang pag-alam kung saan ka pupunta at kung paano makarating doon ay mahalaga, kung ikaw ay nagnanavigate sa isang larangan ng digmaan o nagpaplano ng isang patrol na ruta. Methods of expressing direction, the language of navigation. Paraan ng pagpapahayag ng direksyon, ang wika ng paglalayag. Sa militar, gumagamit kami ng mga partikular na unit ng angular measure para tumpak na ipahayag ang direksyon. Ang pinakakaraniwang unit ay ang degree, na nahahati pa sa minuto, at segundo. Isipin mo itong parang paghiwa ng pizza. Ang degree ay ang buong slice, ang minuto ay isang mas maliit na kagat, at ang pangalawa ay isang maliit na mumo. Ang isa pang unit ng sukat na iyong makakaharap ay ang mil, na pangunahing ginagamit sa artillery at baril ng tangke. Hinahati nito ang isang bilog sa 6,400 anggulo, na nagbibigay ng mas tumpak na mga sukat. Baselines, your North Star. Mga baseline, iyong North Star. Upang sukatin ang direksyon, kailangan mo ng panimulang punto, o baseline. Sa nabigasyong militar, mayroong 3 pangunahing baseline.
True North, ito ang direksyon patungo sa heograpikong North Pole, ang tuktok ng mundo. Parang North Star, isang fixed point na hindi nagbabago. Magnetic North, ito ang direksyon ng compass needle point na naiimpluwensyahan ng magnetic field ng Earth. Ito ay tulad ng isang pabago-bagong kaibigan, palaging bahagyang nagbabago depende sa iyong lokasyon. Grid North, ito ang direksyon na ipinahiwatig ng mga patayong linya ng grid sa iyong mapa. Ito ay tulad ng mga linya sa isang football field na nagbibigay ng pare-parehong reference point. Azimuths, ang iyong direct diurnal compass. Ang azimuth ay isang paalang na anggulo na sinusukat clockwise mula sa hilaga na baseline. Ito ay tulad ng isang compass bearing na nagsasabi sa iyo ng direksyon upang maglakbay mula sa iyong panimulang punto. Halimbawa, ang isang azimuth na 90 degrees ay nangangahulugan na dapat kang magtungo sa silangan. Tandaan ang labanan ng Salamis. Ginamit ng hukbong dagat ng Athens ang kanilang kaalaman sa mga azimuth upang malampasan ang armada ng Persia at makakuha ng isang tiyak na tagumpay. Back azimuths, the reverse course. Ang isang back azimuth ay simpleng kabaligtaran ng direksyon ng isang azimuth. Para kang tumalikod at bumalik sa pinanggalingan mo. Upang kalkulahin ang isang back azimuth, magdagdag ng 180 degrees sa orihinal na azimuth kung ito ay mas mababa sa 180 degrees, o ibawas ang 180 degrees kung ito ay mas malaki. Determine ng azimuths, tools of the trade. Pagtukoy sa mga azimuth, mga tool ng kalakalan. Mayroong ilang mga paraan upang matukoy ang mga azimuth. Magnetic azimuths, ang mga ito ay sinusukat gamit ang isang compass, na umaasa sa magnetic field ng Earth. Tandaan, ang magnetic north ay hindi palaging pareho sa totoong north, kaya kakailanganin mong ayusin ang iyong mga compass reading ng naaayon. Grid azimuths, mga grid azimuth, ang mga ito ay sinusukat sa isang mapa gamit ang isang protractor, ang anggulo sa pagitan ng grid sa hilaga at ang iyong gustong direksyon. Field expedient methods, field expedient na paraan, sa isang kurot, maaari mong gamitin ang araw, mga bituin, o kahit ang iyong sariling anino upang tansyahin ang direksyon. Ngayong naiintindihan mo na ang mga pangunahing kaalaman sa direksyon, magsanay tayo ng ilang kalkulasyon ng azimuth at matutunan kung paano mag-navigate ng may kumpiyansa. Susunod, matututunan natin kung paano gumamit ng mga tool tulad ng mga protractor at declination diagram upang sukatin at i-plot ang mga kurso ng may katumpakan. Protractor, ang angle master. Ang protractor ay isang simpleng tool na sumusukat ng mga anggulo. Ito ay tulad ng isang ruler para sa mga anggulo, na nagbibigay daan sa iyong matukoy ang eksaktong direksyon ng isang linya sa isang mapa. Ang military protractor na gagamitin mo ay may dalawang scale, degrees at miles. Degrees, the common language of angles. Mga degree, ang karaniwang wika ng mga anggulo. Ang sukat ng degree sa iyong protractor ay mula 0 degrees hanggang 360 degrees, na ang bawat marka ng tick ay kumakatawan sa isang degree. Isipin ang paghiwa ng pizza sa 360 pantay na piraso, ang bawat hiwa ay kumakatawan sa isang antas ng bilog. Baseline at index, ang iyong panimulang punto. Ang baseline ng isang protractor ay ang linya mula 0 degrees hanggang 180 degrees, at ang index ay ang sentrong punto kung saan sinusukat ang lahat ng anggulo. Ito ay tulad ng panimulang linya sa isang karera, kung saan nagsisimula ang lahat ng mga sukat. Plotting and measuring grid azimuths, your map's compass. Pagplot at pagsukat ng grid azimuths, ang compass ng iyong mapa. Upang matukoy ang grid azimuth sa pagitan ng dalawang punto sa isang mapa, gumuhit ng linya na nagkokonekta sa kanila. Pagkatapos, ihanay ang index ng protractor sa punto kung saan tumatawid ang linya sa isang hilaga timog na linya ng grid, na tinitiyak na ang baseline ay parallel sa linya ng grid. Ang anggulong nabasa mo sa protractor ay ang iyong grid azimuth. Declination diagram, pagsasaayos para sa magnetic north. Ang magnetic north ay hindi katulad ng true north o grid north. Ang pagkakaibang ito, na tinatawag na declination, ay nag-iiba depende sa iyong lokasyon. Ang declination diagram sa iyong mapa ay nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng tatlong hilaga na ito. Isipin ito tulad ng pagsasaayos ng mga tanawin sa isang ripple. Tulad ng kailangan mong isaalang-alang ang hangin at elevation upang maabot ang iyong target,
kailangan mong ayusin para sa declination upang mag-navigate ng tumpak gamit ang isang compass. Converting azimuths from map to compass. Pag-convert ng mga azimuth mula sa mapa patungong compass. Para gumamit ng grid azimuth sa field, kakailanganin mong i-convert ito sa magnetic azimuth gamit ang declination diagram. Kabilang dito ang pagdaragdag o pagbabawas ng GM angle, ang pagkakaiba sa pagitan ng grid north at magnetic north, batay sa mga tagubilin ng diagram. Isipin na ikaw ay isang sundalong Pilipino na naglalakbay sa masukal na gubat ng Mindanao. Ang iyong mapa ay nagpapakita ng isang grid azimuth sa iyong layunin, ngunit ang iyong compass ay tumuturo sa magnetic north. Sa pamamagitan ng paggamit ng declination diagram, maaari mong i-convert ang grid azimuth sa magnetic azimuth at kumpiyansa kang mag-navigate sa iyong patutunguhan. Tandaan, nagbabago ang anggulo ng GM sa paglipas ng panahon dahil sa palipat-lipat na magnetic field ng Earth. Sa makatuwid, napakahalagang gumamit ng mga na-update na mapa at mga diagram ng declination para sa tumpak na pag-navigate. Ang kahalagahan ng katumpakan. Ang isang maliit na error sa azimuth ay maaaring humantong sa iyo na malayo sa kurso. Kaya, palaging i-double check ang iyong mga sukat at kalkulasyon. Ang kapalaran ng isang misyon ay maaaring nakasalalay dito. Ngayon, kunin ang iyong mga protractor at mapa, at subukan natin ang mga kasanayang ito. Sa pagsasanay, ikaw ay magiging isang dalubhasa sa direksyon at mga azimuth, handang mag-navigate sa anumang lupain at lupigin ang anumang hamon. Resection and intersection. Sasaklawin namin ang intersection at resection, dalawang paraan para sa pagtukoy ng mga lokasyon sa mapa. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga para sa mga gawain tulad ng pag-target sa mga posisyon ng kaaway, pagtukoy ng mga landmark, at paghahanap ng iyong daan sa hindi pamilyar na lupain. Intersection, triangulating your target. Ang intersection ay parang paglalaro ng detective, gamit ang mga clue para subaybayan ang isang nakatagong lokasyon. Kakailanganin mong sakupin ang hindi bababa sa dalawang kilalang posisyon at pagkatapos ay tingnan ang hindi alam na lokasyon upang matukoy ang mga coordinate nito. Ito ay tulad ng paggamit ng triangulation upang matukoy ang epoch enter ng isang lindol. Map and Compass Method. I-orient ang iyong mapa gamit ang isang compass. Hanapin at markahan ang iyong kasalukuyang posisyon sa mapa. Tukuyin ang magnetic azimuth, direksyon, sa hindi kilalang lokasyon gamit ang iyong compass. I-convert ang magnetic azimuth sa isang grid azimuth, tandaan ang declination. Gumuhit ng linya sa mapa mula sa iyong posisyon sa kahabaan ng grid azimuth. Lumipat sa pangalawang kilalang punto at ulitin ang mga hakbang 1 hanggang 5. Ang punto kung saan nagsalubong ang dalawang linya ay ang lokasyon ng hindi kilalang punto. Isipin ang Battle of Midway, kung saan ginamit ng US Navy ang paghahanap ng direksyon sa radyo at mga sighting ng sasakyang panghimpapawid upang triangulate ang posisyon ng Japanese fleet, na humahantong sa isang mapagpasyang tagumpay. Straightedge Method. Kung wala kang compass, maaari kang gumamit ng straightedge at terrain association upang i-orient ang iyong mapa. Pagkatapos, tingnan ang kahabaan ng straightedge mula sa dalawang kilalang posisyon patungo sa hindi kilalang lokasyon, pagguhit ng mga linya sa mapa. Ang intersection ng mga linyang ito ang iyong target. Resection, finding yourself. Ang pagputol ay parang paghahanap ng sarili mong X sa treasure map. Kabilang dito ang pagtukoy sa iyong lokasyon sa isang mapa sa pamamagitan ng pagtingin sa hindi bababa sa dalawang kilalang landmark. Map and Compass Method. I-orient ang iyong mapa gamit ang isang compass. Tukuyin at markahan ang 2 o 3 kilalang palatandaan sa mapa. Sukatin ang magnetic azimuth sa bawat landmark mula sa iyong kasalukuyang posisyon. I-convert ang mga magnetic azimuth sa mga grid azimuth. I-convert ang mga grid azimuth sa mga back azimuth, kabaligtaran ng direksyon. Gumuhit ng mga linya mula sa mga palatandaan sa likod ng mga azimuth. Ang punto kung saan nagsalubong ang mga linya ay ang iyong lokasyon. Paraan ng straightedge. Muli, kung wala kang compass, maaari kang gumamit ng isang straightedge at terrain association. Tumingin sa kahabaan ng straightedge mula sa iyong posisyon hanggang sa bawat landmark, gumuhit ng mga linya sa mapa. Ang iyong lokasyon ay kung saan nagsa-intersect ang mga linya. Modified resection, finding your place on the line. Paghahanap ng iyong lugar sa linya.
Isipin na naliligaw ka sa malawak na arkipelago ng Pilipinas, ngunit alam mong nasa isang lugar ka sa kahabaan ng isang pangunahing highway. Doon pumapasok ang binagong resection. Isa itong variation ng resection, partikular na idinisenyo para sa mga sitwasyon kung saan alam mong nasa linear na feature ka tulad ng kalsada, ilog, o kanal. Narito kung paano ito gumagana. I-orient ang iyong mapa gamit ang isang compass o terrain association. Maghanap ng isang malayong landmark na makikilala mo pareho sa lupa at sa iyong mapa. Tukuyin ang magnetic azimuth sa landmark mula sa iyong kasalukuyang posisyon. I-convert ang magnetic azimuth sa isang grid azimuth, pagkatapos ay sa isang back azimuth, ang kabaligtaran ng direksyon. Gumuhit ng linya mula sa landmark sa likod ng azimuth sa iyong mapa. Ang iyong lokasyon ay kung saan bumalandra ang linyang ito sa linear na feature na kinaroroonan mo. Isipin na parang paglalaro ng connect the dots. Ang landmark ay isang tuldok, ang linear na feature ay isa pa, at ang iyong lokasyon ay kung saan sila nagkikita. Polar coordinates, direction and distance. Mga polar coordinate, direksyon at distansya. Ang mga polar coordinate ay isa pang paraan upang matukoy ang isang lokasyon. Kasama sa mga ito ang pagtukoy ng direksyon, azimuth, at distansya mula sa isang kilalang punto. Parang sinasabing, go north for 500 meters. Upang gumamit ng mga polar coordinate, kakailanganin mo ang iyong kasalukuyang lokasyon na minarkahan sa mapa. Ang azimuth sa nais na lokasyon, alinman sa grid o magnetic. Ang distansya sa nais na lokasyon sa metro. Isipin ito tulad ng pagbibigay ng direksyon sa isang kaibigan. Maaari mong sabihin, tumuo sa silangan sa Highway 54 sa loob ng 10 kilometro, pagkatapos ay lumiko sa Hilaga sa Provincial Road 23 sa loob ng 5 kilometro. Ito ay mahalagang hanay ng mga polar coordinates. Ang kahalagahan ng versatility. Ang pagmaster sa mga diskarteng ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malawak na hanay ng mga opsyon para sa paghahanap ng iyong paraan sa larangan. Tandaan, ang bawat misyon ay iba, at ang lupain ay maaaring hindi mahuhulaan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maramihang mga tools sa pag-navigate sa iyong pagtatapon, mas magiging handa ka upang pangasiwaan ang anumang sitwasyong darating sa